We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose.
loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa lahat nating mga kasama dito sa ating morning simbahay. At welcome natin ang ating mga pastors, mga leaders natin, mga primary, cell group members, lahat ng mga invites o first-timer ay you are welcome today. At tayo po nagpapasalamat sa presensya ng bawat isa in different places. Kahit na sa online platform po tayo, ay meron tayong pagkakaisa. At dahil yan sa galaw ng Espiritu Santo, ang Espiritu na nasa iyo ay nasa Espiritu rin ng bawat isa na you really love God, kaya nandito ka ngayong umaga. Kaya welcome po sa lahat ng mga worshipers natin ngayong umaga, mga anak ng Diyos ay welcome po, Luzon, Visayas at Mindanao, at ganon din sa ating mga kapatiran na nasa abroad, na nasa different countries, na kung saan naging buhay na natin ang sambahin siya sa oras na ito every Sunday. Ngayong mga kapatid, simulan natin ang lahat sa ating pagdulog sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Maraming salamat o Diyos sapagkat iniingatan mo kami. Patuloy mo kaming pinipreserve at ginagamit sa iyong ubasan. Dalangin ko, Panginoon, ikaw po ang mangusap sa bawat isa na sa aming mga tahanan, nasa iba't ibang lugar, nasa Pilipinas at nasa ibang lugar, labas ng bansang Pilipinas. Ikaw po ang magpala sa aming mga kapatiran, Panginoon, na nakareside sa iba't ibang bansa. I pray, ikaw po ang magpahayag sa aming kalagitnaan sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinasalamatan at pinagkatiwala namin sa iyo ang araw na ito. Sa iyo po ang kapurihan. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Damhin natin mga kapatid at sabayan ang pagpupuri natin sa Panginoon. Pangunahan tayo ng CGS Philippines Worship Team. Chosen, I am free. I am living for eternity. Free now forever. You pick me up, turn me around. You set my feet on solid ground. Yours now forever. And nothing's gonna hold me back. Oh, nothing's gonna hold me back. No, nothing's gonna hold me back. My chains fell off, my heart was free. I'm alive to live for you. I'm alive to live for you. Amazing love, how can it be? 'Cause you gave everything for me. You gave everything for me, everything. You wash my sin and shame away. The slate is clean, a brand new day. Free now forever. Now boldly I approach your throne to claim this crown, to Christ my own. Yours now forever. Nothing's gonna hold me back. No, nothing's gonna hold me back. No, nothing's gonna hold me back. My chains fell off, my heart was free. I'm alive to live for you. I'm alive to live for you. Amazing love, how can it be? You give everything for me. You give everything for me.
You gave everything for me. You gave everything for me. Maraming salamat sa mga mensahe na ating narinig mula sa CGS Philippines Worship Team. At ngayon, ang ating mga notebook, ang ating ballpen, at higit sa lahat, ang ating mga Bible ay ating pong ihanda. At i-focus natin ang ating mga puso at isip sa salita ng Diyos, kasama ng mga pamilya ninyo sa inyong mga tahanan, at mga nanay at mga tatay na nandyan, kasama ang anak ninyo. Ito ay holy hour. Bigay natin ito para sa ating Panginoon. Buksan natin ang ating mga Bible sa John chapter 15, verse 16. John 15, verse 16. You did not choose me, but I chose you, and appointed you that you would go and bear fruit, that your fruit would remain, so that whatever you asked of the Father in my name, He may give to you. Then in Matthew 22:14, for many are called, but few are chosen. Many are called, but few are chosen. Ngayong umaga, ito yung ating pag-usapan, mga kapatid. Isa sa mga bagay na dapat nating malaman, at dapat mo ring malaman ng bawat isa sa atin, nakapasok pa ba tayo dito? Isa ba tayo dito sa tinutukoy ng salita ng Panginoon? Ang ating paksa today, ang ating pag-usapan ngayon, is about isang word lang, mga kapatid. Chosen. Ito ang ating pag-usapan. Pag sinabing chosen, sa Tagalog, pinili. Ngayon, ang isa sa mga bagay na dapat nating bigyan ng pansin, ang salitang pinili, galing mismo sa bibig ni Jesus Christ. So, iba ang tinawag, iba ang pinili. Sabi kanina sa Matthew 22:14, marami ang tinawag, kukunti lamang ang pinili. Many are called, but few are chosen. Ibig sabihin, pag chosen ka, ikaw ay rare, ikaw ay different, ikaw ay distinct. Pag pinili ka, may kakaiba ka. At ikaw ay isa sa mga binukod ng ating Panginoon. Kaya tandaan po natin, isa sa observation natin ngayon, bakit may mga ginagawa ang tao na hindi nagtatagumpay? Abala ka sa isang bagay, pinagtuunan mo ng oras, panahon, pero at the end of the days, mapapansin mo na still, hindi mo ramdam na you are fulfilled. May pinagtuunan ka ng pansin, pinaghirapan mo, pinagpagalan mo. Pero hindi mo feel na naging successful ka. Isa ito sa aral na dapat nating malaman. Kasi po pwede na may ginagawa ka na isang bagay na hindi yon ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Kasi pag sinabing chosen, pinili, hindi ka pinili ng tao, kundi pinili ka ng Diyos. Ngayon, pag may ginagawa ka ng isang bagay na hindi naman yung pinapagawa ng Diyos, you will not be successful. Hindi ka maging victorious. At hindi ka masasabi nating magkakaroon ng satisfaction. Because you are doing the wrong assignment. Tandaan natin, kaya nga ngayong umaga, mga kapatid, kapag tiyak mo na pinili ka ng Diyos, dapat nasa tamang track tayo. Kasi mahirap na ginagawa mo isang bagay, hindi naman yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya kahit anong gawin mo, for so many years, napapagod ka, napoprostrate ka, nadidepress ka, nagkakaroon ka ng self-pity,
Kasi may makapangyarihan sa lahat na pumili sa iyo at dapat maging sensitive tayo sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya malinaw yan na binasa natin sa John 15 at doon sa Matthew 22:14. So, may dahilan ang pagpili ng Diyos sa atin. Ibig sabihin, pinili ka upang gawin ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga minsan, nag-o-oppose tayo, nagre-resist po tayo, tayo din ang natatalo, tayo din ang kumbaga napapagod kasi hindi naman yan ang pinapagawa ng Diyos sa atin na maging resistance tayo sa Kanya. Kaya ngayong umaga, mahalaga itong ating pag-usapan. Chosen. Bakit kaya ako pinili? Ano ba ang dahilan? Ano ang purpose? Bakit ako pinili? Bakit ako binukod? Ano ba ang isa sa mga rason nito? At ito ang ating pag-usapan ngayong umaga. Isa sa mahalaga na ating nakita sa John 15:16, "You did not choose me, but I choose you." So, clear ulit ito sa atin. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Diyos ang pumili sa atin. Appointed you. So, hindi ka lang pinili, in-appoint ka pa niya. Ibig sabihin, itinalaga ka niya that you would go and bear fruit and that your fruit would remain. So, may follow-up palagi si Jesus Christ. Hindi ka pinili, binukod ka pa. So, lalo niyang talagang inassured, binukod ka, pinili ka, at anong purpose niya? That you would go and bear fruit and that your fruit would remain. So, number one reason bakit tayo pinili is to bear fruit. Ibig sabihin, pinili ako ng Panginoon upang mamunga. And very clear yan, the whole chapter of John 15. Palagi nating naririnig yan. Kung nananatili ka sa akin at ako'y sa iyo, ikaw ay mamumunga. At hindi lang pamumunga, kundi namumunga ka ng marami. So sa madaling salita, ang pagkakaroon ng fruitfulness is not an option. It is not an option. It is not an obligation. Hindi po itong pwedeng mamunga ka, pwedeng hindi. At hindi din ito inoobliga sa bawat isa. Ito ay tanda na pinili ka. At ang pagkakaroon ng bunga, trabaho din ito ng Panginoon. Now, gusto ko ipakita sa atin, ang pagkakaroon ng fruit-bearing, mga kapatid, hindi po ito pressure. At alamin muna natin, pag sinabing to bear fruit, tinatakil dito sa isang tao na may connection kay Jesus Christ. Tinatakil ito ni Jesus Christ sa mga taong may magandang relasyon sa Kanya. Kaya dapat nating makita na kapag may relasyon ka kay Jesus Christ, nagkakaroon ng pagbabago ang buhay mo. Dati mataas ka, ngayon mapagpakumbaba ka. Dati hindi ka, feeling mo entitled ka, walang magkokorek sa iyo, nagpapakorek ka. At the same time, nagpapaturo ka. Dati hindi ka teachable, ngayon teachable ka. So, ibig sabihin, ang taong nagbubunga, hindi magic yan na kapag kay Kristo ka, nagbubunga ka na agad. So, ang pagkakaroon ng bunga, ano ang ibig sabihin nito? Ang buhay mo may bunga ng Espiritu. Sinabi yan sa Galatians chapter 5:22. Yung fruit of the Spirit na sa iyo, may kahinahunan ka, may pagpipigil ka sa sarili, may pag-ibig ka sa iyong kapwa. Isa yan sa mga fruit of the Spirit. Pero meron pa niyan, ang pagkakaroon ng bunga, nung nabago ka ng Panginoon, may mga tao kang nailapit sa Kanya. That is fruit-bearing. Ibig sabihin, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi multiplication ang nakikita sa buhay mo. You are a multiplier of people. Why? Kasi ang ilalim niyan, may pagbabago buhay mo.
Alangan namang bigyan ni Lord ng bunga isang taong mayabang. Eh di maraming maging mayabang. Alangan namang bigyan ni Lord ng maraming bunga ang isang tao na mapagmataas. Isang taong nagmumura. Eh di habang nag-aakay ka ng mga tao, lahat yun nagmumura. Kaya nga sa likod ng bearing fruit, tandaan natin, may tao dyan nagpakababa, sumunod, nagpapasakop sa Diyos na bago ang buhay. Ibig sabihin, lalagyan ng Diyos ng bunga ang buhay mo kapag ikaw ay obedient person, submissive person, na hindi ka lang hanggang tagapakinig. Ibig sabihin, ikaw yung tao dati, resistant ka, rebelde ka, marami kang reklamo, binago lahat ni Lord John. Naging obedient ka ngayon, naging submissive ka sa leader mo, prayerful ka, you live a simple life, simpleng tao ka, pero bakit may bunga ka? It's because of your attitude. There is change in your life, inside. Kaya outside, lumalabas yung bunga. Kasi akala natin, ang bunga, totoo yan. Talagang you work hard for it. You work hard for it. You pray for it. At the same time, hindi lang pala natapos doon na pinag-pray mo, nag-work hard ka, nag-reach out ka ng mga tao na mabago ang buhay, titingnan pa din ni Lord ang attitude natin. Para sa akin, ang mga nagbubunga ng sagana, it's all about attitude. Attitude, yung asal mo sa loob. Na ang asal mo sa loob, meron kang mapagpakumbabang puso, wala kang tinatawag na mga negative mindset, napaka-pure ng heart mo sa pagsunod sa pinapagawa ng Diyos sa atin in doing the vision. That is why, madali lamang nalagyan ni Lord ng bunga ang buhay natin. Kasi nakita ni Lord, gusto ng Panginoon, maraming taong obedient. Obedient ka. Maraming tao mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba ka. Lalagyan ka na Lord ng mga bunga, na kapatid. Nakita ng Lord, hindi ka makasanlibutan, hindi ka umiibig sa dalawa. Pag Sunday kay Lord ka, pag mga weekdays, sa demonyo ka naman. Hindi ni Lord lalagyan ng fruits yan. Ang nilalagyan ni Lord ng mga bunga, yung mga taong wholehearted, sinuko na buhay sa Kanya. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang fruit bearing, tandaan natin, Diyos ang naglalagay niyan. Kapag nakita ni Lord na ikaw ay totally surrendered sa Kanya, you bear fruit. Madaling lumapit ang mga tao sa iyo. Sapagkat wala kang reservation sa puso mo. Disciple ka nga, pero may reserve sa puso mo. May argument ang heart mo. May argument ang mindset mo. Negative ka. Kaya kahit anong gawin mo, ang tao nagre-resist. Tandaan natin, it's about the Spirit of God within you. Ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo, ang kumikilo sa mga taong yan, na mailapit mo sila sa Panginoon. Pero kapag fleshly mindset ka, ginagamitan mo ng galing, ng talino, wala kang prayer life, wala kang devotional life, wala kang pagluhod sa Lord, wala kang pagpakababa, it is impossible for you to bear fruit. Kaya nga inuuna yung fruit of the Spirit. Kapag meron kang fruit of the Spirit, may pagmamahal ka, may kahinahunan ka, meron kang pagpipigil sa sarili, may kabutihang loob ka sa iyong kapwa. Ibig sabihin, yan ay galing sa Diyos na mga asal. Madali na lamang mamunga ng mga taong ilapit mo sa Panginoon. Kasi yan din ang maging bunga ng kanilang pagkatao. Kaya tandaan natin, you cannot transform lives if you are not transformed. Hindi mo pwede baguhin buhay ng mga tao kung ikaw nga hindi nga nabago. Ayan. Hindi po pwede na nag-scatter ka, nagwi-winsol ka. Mag-scattered talaga yung mga tao. Nakikita ni Lord dalawang mukha mo. Ibig sabihin, nag-online games ka, naglalaro ka, nagsusugal ka, pero nagwi-winsol ka. Hindi allow ni Lord na may maakay kang tao. Kasi maging katulad rin yan sa ginagawa mo. So, ibig sabihin, tandaan natin, ang binago ang buhay, madaling mag-akay na mga babaguhin din ang buhay.
That is why you bear more fruit dahil hindi ka lang nakinig katulad ngayon. Maraming nakikinig. Pero ang kaibahan mo, kaya ka nagbubunga, you understand what you listen and at the same time, you practice. You practice it. Ibig sabihin, ginawa mo siya. Kaya sa parable of the sower, mapapansin po natin mga kapatid, naggasik ng binhi ang sower. 4 yan na klase ng lupa. Isa lang doon ang Kristiyano. No? Sa parable na yon, isa lang Christian. Isa kasi nakinig, pagkatapos ay nag-outing na agad. Sunday ngayon. Kumbaga, ang mga tinatawag nating mga religious people, nakinig ngayon, pero nasa dagat na pala. Ayan, mag-outing. Hindi naman ginagawa ang napakinggan. Okay? Ang pangalawa, nakinig siya. Kaya lang, nadaig siya ng mga problema. So, puno ng dawag ang puso at isip. Kinain agad ang napakinggan. Ang isa naman, nadaig ng mga tinatawag nating mga sulsol. Yun ang binhi na nahasik sa batuhan. So, ibig sabihin, hindi bumaon sa kanya ang salita ng Diyos. Bumaon sa kanya yung mga wrong information. E pansin mo, ang tagal-tagal na nadali pa ng mga maling tao. Di ba? Kasi, hindi malalim ang pagkabaon ng binhi. Ang isa, tinatawag na good soil. Narinig ang salita ng Diyos, ninamnam niya, hindi lang siya natapos doon. Inunawa niya at sinagawa ito. At the outcome is namunga siya ng sagana. So ganon yon. Ibig sabihin, hindi sapat na makita ang surface na you are fruit-bearing person, you are fruitful. Sa ilalim nun, nakikinig ka, ninanamnam mo, pinakinggan mo, at ginagawa mo agad. At si Lord ngayon, nag-ooperate sa buhay ng mga taong ganyan. Ibig sabihin, iyan ang mga tao na nagpapakababa sa Lord, humihingi ng patawad sa Panginoon, nagpapasakop sa leader, sumusunod sa leader, hindi sinusuwag ang leader. Hindi si Lord, hindi niya hayaang magtatagal ka na maging bearing fruit person ka kung sa loob ng puso mo, rebelde ka. At nagre-resist ka sa leader mo, red light kay Lord yan, at hindi ka magbubunga. Kaya ang mga pinili, galing sa Diyos yun. Yun talaga ang mga tupa. At si Lord, hindi siya nagkamali sa iyo. Hindi allow ni Lord na hindi ka magbubunga. Pinili ka niya, tapos maging fruitless ka. Pinili ka niya para magbunga ng sagana. Anong sinabi dyan? Sa Matthew 13:23, di ba? Sinabi sa Matthew, yung sinasabi ko ngayon sa inyo mga kapatid, in Matthew 13, verse 23, no? Isa siya sa mga ebidensya na kapag dumating ang binhi ng salita ng Diyos sa iyo, matatawag ka na good soil. Sabi sa verse 23 ng Matthew 13, the one on whom seed was sown on the good soil, this is the man who hears the word and understands it, who indeed what? Bears fruit and brings forth some 100-fold, some 60, and some 30. So hindi ka magtataka kung bakit may 30 disciple ka, may 60 disciple ka, may 100-fold disciple ka, kasi ikaw yung tinaniman ng salita ng Diyos, pinakinggan mo, inunawa mo, at ginawa mo. Ang iba nakinig lang. Pagkatapos, nag-outing na. Ang iba, ninamnam naman, pero mas dinaig ng bayaran ng kuryente sa Meralco, ng mga bayaran sa Maynilad, nagtrabaho na ng Sunday, marami ng naanod na ng pagkakautang dahil sa salapi. Napokus na sa salapi. Ito yung nakinig, pero mahalaga salapi sa kanya. Ayan. Kaya kahit Sunday, tuliro pa rin sa paghahanap ng pera. Ito yung mga masasabi nating nahulog sa thorny ground. Pero ito yung nakinig siya, ninamnam niya, napakinggan niya, kahit may problema siya, may pinagdaanan siya,
Talaga inabsorb niya, nilaliman niya ang pakikinig niya, at pagkatapos, nagpapadisciple siya, nagpapatrain siya, at nagpagamit siya. Kaya anong sabi dito? Here's the word, understand it, who indeed bears fruit and brings forth 100-fold, 60, and some 30. Ito yung chosen. Ito yung pinili. Ang pinili ng Diyos, nagbubunga ng sagana. Kaya maraming tinawag na Kristiyano, pero konti lang ang pinili para mamunga ng sagana. Kita niyo mga kapatid? Ibig sabihin, sinisegregate ni Lord. Kumbaga sa military, hindi ka ordinaryong pulis, hindi ka ordinaryong sundalo. Isa kang elite soldier. Pag sinabing elite soldier, yun ang mga special action force. Ibig sabihin, hindi ka isinama sa mga pulis lang o mga military lang o ng mga army. Ang government, merong mga elite military yan. Kapag may mga terorista, tinatawag yan sila. Iba ang galawan yan sa giyera o sa labanan. Sila yung mga special action force, mga kapatid. At ganon din sa arena ng Kristyanismo. Hindi ka ordinaryong Kristiyano at disciple lang. Pinili ka ng Diyos. Binukod ka ng Panginoon upang mag-glorify ang pangalan niya. Hindi ka yung dancing, hindi ka dancing tambourine. Hindi ka lang yung music ministry. Hindi ka lang kabilang sa mga leader. You are leader of leaders. At the same time, you are fruitful in everything you do. Mga kapatid, biro mo na negosyo ka, fruitful ang negosyo mo. Nung naghahanap buhay ka ngayon, nag-empleyado ka, fruitful ka rin bilang empleyado. Na-promote ka pa. Ibig sabihin, saang arena ka man tingnan, nagbubunga ka. Nagbubunga ka ng disciple, nagbubunga pa negosyo mo, nagbubunga pa ang pagkatao mo, maraming na impluwensyahan na lumalapit sa iyo. So you are a blessing sa marami. Why? The key word is chosen. Pinili ka ng Panginoon. Kaya pag pinili ka ng Diyos, nagsashine ka. Sa ayaw mo at sa gusto, iaangat ka ng Panginoon. Kasi pinili ka niya at hindi siya nagkamali sa pagpili sa iyo. So very clear yan sa Matthew 13:23. Dapat maunawaan nyo yan mga kapatid. Kaya marami ngayon dito, 1,000 or more than 1,000 or 2,000 tayo dito. Sinasala pa yan ni Lord. Marami dyan nakikinig. After ng message, hindi natatapusin ang closing prayer. Ang chosen talaga, tatapusin niya yan. Nagsimula siya, tatapusin na yan. Nag-win siya, hindi niya pabayaan yung tao na yan, gagawin niyang leader yan. Talaga hands-on siya. Iba galaw ng mga pinili ng Diyos. Kahit dito sa online, ang iba dyan, puro pakinig lang yan. Nag-iipon lang yan ng kaalaman. Nag-iipon lang sila ng kaalaman. Pero hindi sila nagpapagamit sa Diyos. Tinawag ka para makinig, pero iba, pinili ka upang mamunga. Iba yon, mga kapatid. Ibig sabihin, that is the fulfillment of life. Na makita mo dahil sa iyo, pinili ka ng Diyos, hindi nagkamali si Lord sa iyo, nakikita ang mga fruit sa buhay mo. Nabago ang pagkatao mo, marami rin nabago ang buhay. May naakay kang mga tao. Dati nagsimula ka lang sa cell group na 6, ngayon you have now 60 disciples. At hindi mo mamalayan yung 60 na yan, umabot na ng 100 disciples. At hindi galaw mo yon, kapatid. Dahil yan sa pagkatao mo, ang asal mo, napaka-humble mong tao, nakikinig ka, nagpapakurik ka. Lahat ng mayayabang, feeling entitled, hindi yan lalapitan ng Diyos. Sila Diyos sa buhay nila eh. Pero hindi sila fulfilled. Pag kinorek mo yan, ikaw pa mali. Walang bunga kang makikita sa ganyang klase ng mga tao. Kaya tandaan natin, ang chosen person bear much fruit. Nakikita yan.
siya ay fruitful. Second, ang chosen, kasi makikita nyo ngayon, you can evaluate yourself. Chosen ba ako? May bunga ba ako? Ay, iba puro bunga nga eh. Hindi naman bunga ang dala eh. No? Puro lang bunga nga. No? Ang ingay, maingay, pero parang lata na wala namang laman. Pero merong tahimik lang, gumagalaw ang Espiritu ng Diyos sa buhay niya. Yung mga mabunganga, mareklamo yan, ma-excuse yan. At kumbaga, kinakalaban yan ang gawain ng Diyos. No? Yan ang mga taong ang daming mga dahilan, madaming excuse na dala-dala yan. Pero at the end of the day, they are not fulfilled, they are not satisfied. Ang buhay na mga ganyan, vacuum. Kasi pag hindi mo ginagawa ang pinapagawa ng Diyos, you cannot seek the true satisfaction in life. Only in the Lord Jesus Christ. Kaya mga chosen people, alam nila yung track nila. At makikita ninyo, kayong mga nagbubunga, iba ang nararamdaman nyo. Masasabi ninyo na parang nakumpleto pagkatao nyo. Kasi ginamit kayo ni Lord upang mamunga. Before you have 12 disciples, now you have 120 disciples. So, dahan-dahan lang. Magsimula ka sa 6, nagiging 10, naging 12, naging 30, 50, 60. Umaangat siya. Why? Pinagkatiwalaan ka ni Lord ng tao eh. Pero yung tagal-tagal mo ng Kristiyano hanggang ngayon, reklamador ka pa din. Hanggang ngayon, wala kang dalang kaluluwa. Diba? Marami kang mga demand, pero hanggang ngayon, ikaw pa lang ang isa. Isa ka pa din, mga kapatid. And that is not the will of God in our life. Mga kapatid. Kasi ang totally surrendered person, hindi po pwedeng hindi yan magbubunga ng sagana. Because fruitfulness comes from God. Si Lord naglalagay ng mga tao sa buhay natin. Dahil nakita ni Lord, hands-on ka, sinipagan mong alagaan ng mga taong yan. Second, ang chosen person, nakikita sa buhay niya, you are chosen, pinili ka to love God. Ayan. Ibig sabihin, pinili ka, isa lang ang pinakamataas na bigyan mo ng pagmamahal. Mahal mo ang iyong asawa, mahal mo ang iyong mga anak, mahal mo ang trabaho mo. Mahal mo, kapatid, ang mga bagay na material. Pero mas mataas ang pagmamahal mo sa Diyos. Because you are a chosen person. Ibig sabihin, maraming mga tao na surface ang love kay God. Mahal daw nila ang Diyos. Hindi naman sinusunod ang Panginoon. So si Lord, tandaan natin, hindi mo siya mauto. Ang mga opposite sex, sasabihan lang ng lalaki, alam mo, naramdaman ko, mahal kita eh. Kinikilig na siya agad. Hindi niya alam, inuuto lang siya. Pero si Lord, hindi mo kayang utuin. Nanluloko ka, alam ni Lord. Kasi may hinihingi ka kay Lord. Pero karamihang mga babae ngayon, nauuto. Nauuto. Sasabihan lang siya ng I love you, kilig to the bones na siya. Yung pala ibig sabihin ng lalaki, may pagnanasa siya sa iyo. Hindi kanya mahal, kundi nagnanasa siya sa iyo. Pero ang pagmamahal sa Diyos, si Lord alam niya rin kung niluloko mo siya. Pag sinabi mo, I love you Lord, hindi pa si Lord masatisfied yan. Ito dapat makita sa atin. Ang chosen person, pinili ng Diyos para mahalin siya, itong ginagawa niya. John 14:21-23. Ito yung talaga may pagmamahal sa Diyos. Ano sabi diyan? He who has my commandments and keeps them is the one who loves me. So ganun lang kasimple. Ang sino mang may mga utos ko at sinasagawa ito, yun ang nagmamahal sa akin. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him. So simple lang. Ang nagmamahal sa akin, nag-aakay ng kaluluwa,
nagdi-disciple, nagmo-morning prayer, nagsi-cell group, gawain lahat ni Lord yon. Tapos sabihin mo, I love you, Lord. Wala kang ang cell group. Hindi ka nagpe-pray everyday. Ni hanggang ngayon yung Genesis, hindi mo pa matapos-tapos basahin. Tapos sabihin mo, I love you, Lord. Pagbabasa nga, hindi mo pa nagawa eh. Ipamuhay mo pa kaya. Kita niyo mga kapatid? So ibig sabihin, ang nagmamahal kay Lord, niyayakap lahat ng mga spiritual activities. Niyayakap ang gawain ng Diyos at ginagawa niya yon. Hindi siya religious person. Siya yung tao na pinapractice niyang napapakinggan niya. Anong sabi diyan? He who has my commandments and keeps them is the one who loves me. Ibig sabihin, pinili ka para mahalin ang Diyos, pero sa loob ng pagmamahal mo sa Diyos, sumusunod ka sa Kanya. Morning prayer nga lang, tanghali ka pang magising. Di ba? Pagbabasa nga ng Bible, hindi mo pa nasusundan. Tapos sabihin mo, I love you, Lord. Kasi may pangarap ka na gusto mong hingin sa Lord. Ayun. At ikaw pa natisod. Kaya tandaan natin, mauto mo ang ibang tao sabihan ng I love you. Kaya yung bawat lingon, bawat galaw, lahat na lang sasabihin, I love you, I love you, I love you. Ingat kayo sa ganyang klase ng mga tao. Ang salitang I love you, precious yan. Hindi mo basta-basta bibitawan yan, kapatid. Pero si Lord, hindi siya maluko. Ang love dito is an action word. Hindi ka nagsasalita ng I love you, Lord, pero ang action word nakikita, pinamumuhay mo ang kanyang mga salita. Yan ang dapat nating maunawaan, mga kapatid. Kaya yung encounter ni Jesus Christ at ni Peter nung na-resurrect si Christ, kinausap si Peter habang sila ay nasa tabing dagat. Anong sabi ni Jesus Christ? Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Tinanong ulit siya, Peter, do you love me? Yes, Lord, I love you. Feed my sheep. Shepherd my sheep. Pangatlo siyang tinanong ni Christ. At ang sagot din ni Christ, feed my lamb. Shepherd my sheep. Anong ibig sabihin ni Jesus Christ? Pag sinabi mo kay Kristo na mahal mo siya, you are a cell group leader. Kasi feed my sheep eh. Di ba? Ngayon, listener ka pa rin hanggang ngayon. Pagbibigyan ka ng tungkulin sa church, nagli-left the group ka, tapos sabihin mo, I love you, Lord. Tapos hingi ka pa ng mga, mas malaki ka pa humingi kaysa sa leader. Tandaan natin mga kapatid, ang may pagmamahal kay Lord, ginagamit siya ng Diyos. Ginagamit siya ng Diyos. Kaya, ang mga taong nagmamahal kay Lord, hindi yan palagi nagsasabi, I love you, Lord. Ginagamit na siya ng Panginoon. Katulad ng sinabi ni Jesus Christ kay Peter, mahal mo ba ako? Yes, Lord, I love you. Tend my lamb. Shepherd my sheep. Kita niyo mga kapatid? That is in John 21. Kaya tandaan po natin, ang chosen person, ang kanyang pagmamahal sa Diyos, nakikita na ginagamit siya ng Diyos. That is why makikita ninyo ngayon dito, na nang makilala mo si Jesus Christ, kinoconsolidate ka, pagkatapos ng consolidation sa iyo, dinadaan ka sa process, training process. Pagkatapos sa training process, dinadaan ka ngayon sa destiny training, 1, 2, and 3. At ikaw naman, sumusunod ka lang hanggang sa mamalayan mo ngayon, hindi ka lang cell group leader, umalis ka na dyan. Naging leader of leaders ka na. Bakit mo ginagawa yon? Kasi love mo si Lord. Mahal mo ang Panginoon. Kaya si Lord, nili-level up ka niya. Ngayon, malapit ka na maging network leader. At maraming nabago ang buhay dahil sa iyo. Yun ang may pag-ibig sa Diyos. Hindi yung lip service lang, lip confession lang, sa lips mo lang narinig, I love you, Lord. Pero ikaw nagsusugal. Pero ikaw tumataliwas sa leader mo. Ang nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Sabi sa John 14:21-23. At ang nagmamahal sa Diyos, nagsishepherd ng sheep.
Ito yung mga cell group leader natin. Kaya dito nyo makikita, bakit kailangan na gamitin ako ng Lord? Alam mo bakit, kapatid? Ikaw yung extension ni Lord para lumaki, lumawak, mag-expand ang kingdom of God. Pag hindi ka ginagamit at ayaw mo magpagamit, you did not love God. You did not truly love God. Hindi mo talaga mahal ang Diyos. Kaya yung mga nagmamahal sa Diyos, ginagamit sila ngayon. Hindi ka listener forever, kapatid. Tapos wala kang karapatang magreklamo sa mga tao na may ginagawang kalukuhan. Hindi ka naman ginagamit, ayaw mo paggamit, ayaw mo mag-reach out ng mga souls. Di ba? Kaya dito makikita ninyo mga kapatid, may nag-testimony sa atin nung Friday. Alam nyo, yung morning prayer natin every first Friday, powerful ang mga testimony. May isa sa nag-testimony sa atin. Hinanap niya ang pagmamahal. Hindi niya nakita sa kanyang pamilya. Hindi niya nakita sa ibang tao. Pumasok na siya sa LGBT. Nakipagrelasyon siya sa LGBT. Sa katulad niya din. Hindi niya nakita. Hanggang sa siya din ay nakaranas na makulong. Pwede may ginawa siyang violation. Ang buhay niya napariwara. Hanggang sa sinabi na niya, Lord, soko na ako. I surrender my life. Ikaw na, Diyos, ang kumilo sa akin. Doon niya natagpuan ang CGS Philippines. At ngayon, nasa process na siya sa discipleship, leadership. Ibig sabihin, natagpuan niya na ang makapagpuno lang ng pagkatao niya na ang tunay na magmamahal sa kanya, hindi LGBT, LGBTQ. Hindi parents. Hindi yung opposite sex. Hindi yung same sex. Ang makapagpuno ng pag-ibig sa isang tao ay ang pag-ibig ng Diyos. At ngayon, sinuklian niya rin ng pagmamahal niya sa Diyos. Yun ang chosen. Kapag chosen ka, ilalagay ka ni Lord sa tamang lugar. Tandaan natin yon. Kapag ikaw ay wala sa tamang lugar, aalisin ka ni Lord doon. Kita niyo mga kapatid, that's the power of God. The power of God's love. Mga kapatid. Kaya pag mahal ka ng Diyos, lalagyan ka rin ni Lord ng pagmamahal para mahalin mo siya. Pero yung pagmamahal mo sa Kanya, hindi ka nagsesegregate ng Kanyang mga utos. Lahat ng kautusan na sinasabi ng Panginoon, by the power of God, ginagawa mo yon. Kaya nasa simbahay ka, ang oras mo binibigay mo sa Kanya, nagsisell group ka, nagde-develop ka ng mga leaders. Ibig sabihin, lahat ng meron ka, even your resources, may bahagi na si Lord yan. Ibig sabihin, lahat ng parte sa buhay mo na mahalaga, may bahagi ang Lord. Kasi suko mo yung buhay mo sa Kanya. Ang oras mo, binigay mo sa Kanya. Ang pamilya mo, nilalapit mo sa Panginoon. Yun talaga ang chosen to love God. Pinili ka na mahalin ang Diyos at gumagalaw ka dahil sa pagmamahal mo sa Diyos. Kaya lang ang winning soul and making disciple, ginagawa mo yan because you love God. It's not an obligation, mga kapatid. Kaya nag-ooperate ka sa pag-ibig. Ang buhay mo nag-ooperate sa pag-ibig, naglilingkod ka ngayon dahil mahal mo ang Diyos. Kaya kung mas mataas ang pagmamahal mo sa asawa mo, sa mga anak mo, mapapansin mo palagi kang na-stress. Palagi kang na problema. Pagmahalin mo rin ang salapi ng higit sa Diyos, palagi kang kapos, palagi kang kulang. Gusto mo 8 ang araw, 7 days a week lang. Maraming ganyan. At hindi na sila makaalpas sa ganyan. Kasi mali ang minahal. Ang dapat mahalin kapag choosing ka, Diyos muna. Then God will put everything in order. Marami ngayon para nagkabuhol-buhol na lubid ang buhay. Bakit? Mali ang minahal eh. Ang unang mahalin natin ng higit sa lahat ay ang Diyos. Kaya may harmony kayong mag-asawa kasi pareho nyo mahal ang Diyos. Kung ina-idolize yung bawat isa, magsasabunutan kayo palagi. Mag-aaway kayo palagi. Kasi you idolize one another eh. Ang dapat, we must love God
with all our heart, soul, mind, and strength. Kaya makikita nyo, may kapayapaan ng pamilya nyo. Isobra kang obsessed sa anak mo, palaging nagkakasakit. Dapat yung mga anak, turuan na mahalin ang Panginoon. Yan ang mga chosen. Pamilya mo, inaakay mo sa Lord, mahalin natin ang Diyos. Mag-serve tayo sa Kanya. Magpahubog tayo mga anak. Pati ikaw, asawa ko, pahubog tayo sa Lord. Makikita mo, nasa langit na ang pamilya nyo. Parang langit ang inyong sambahayan. Payapa, may kaayusan. Kaya yung magulong pamilya, ang gitna nun, pera. Hindi si Kristo. Ayan. Pag hindi sentro si Kristo, magulo pamilya. Mga anak habang lumalaki, naging suwail sa magulang. Bakit? Entitled na sila eh. Mas magaling pa sila ngayon sa iyo kaysa mahusay na sila sa gadget. Ganyan yan mga kapatid. Kaya nakita ninyo dapat ang kalagahan nito. So, ang chosen is not only to love God, but to build lives. Tandaan natin yon. Pinili ka upang buuin ang buhay ng mga tao. Not to ruin the lives of people. Tingnan natin ang Jeremiah chapter 1 verse 5. Anong sabi dito? Jeremiah chapter 1 verse 5. Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I have appointed you a prophet to the nation. Kita niyo mga kapatid? Katulad ni Jeremiah, pinili ka. Sa loob pa lang ng tiyan ng nanay mo, kilala ka na ng Panginoon. Consecrated, set apart ka niya. Pinili ka niya to be a prophet to the nation. Ang ibig sabihin niyan, to be a leader. To lead people. Ibig sabihin, chosen to lead. Pinili para mamuno. Kaya ang pagiging leader mo, ginagabayan mo ang mga tao na ma-build ang life nila. So you are chosen to build lives because you are a leader. Kapag hindi ka leader, buntot ka. Follower ka lang palagi, sunod ka lang ng sunod. Dati ganun ka. Now you are the head because you lead people to Christ. That is why you lead your cell group to Christ. Hanggang maging leader of leaders ka. Congratulations sa lahat ng mga leaders natin. Multiply more leaders in your life, mga kapatid. So anong purpose mo? Bakit ka tinawag? Pinorm ka to be a prophet to the nation. At sinagot yan sa verse 10, Jeremiah 1:10. Anong sabi po dyan? See, I have appointed you this day over the nation and over the kingdoms to pluck up and to break down, to destroy and to overthrow, to build and to plant. Kita niyo mga kapatid? That's the mission of Jeremiah. At kapag i-connect natin, isa ka din sa pinili ng Diyos to build and to plant. Magbuo ng buhay ng tao at itanim. So ibig sabihin, we are the builder of lives. Ikaw yung tao na tinawag ng Diyos hindi para sirain, wasakin ang buhay ng kapwa mo. Biro mo, puro chismis ginagawa mo, di nagkasiraan na yung mga kaibigan mo. Di ikaw yung mabuting tao. Kasi pinagsisira mo buhay ng mga tao. So gawain ng kadiliman yan, kapatid. Pero nang ikaw ay binukod ng Lord, pinili ka niya as you lead people, nagpahubog ka, nag-undergo ka ng training process, you build lives. Because you are a chosen person by God. Glory to God. So malalaman mo kapag chosen ka, marami ang sira ang buhay, naayos ang buhay. Imagine that, grabe, solido ang testimony ng Friday morning prayer. Dumalo kayo sa mga morning prayer. First Friday of the month via Zoom. Welcome kayo dyan. Maririnig ninyo mga solid testimonies dyan, mga kapatid. Yung nanay, naging addict sa sigarilyo, paninigarilyo. Ang isa, normal lang sa kanyang pagmumura. Lahat sila binago ng Panginoon. At yan ay dahil sa mga leader na hands-on.
Papasalamat sila sa mga leader na nag-abot sa kanila. Ibig sabihin, may galaw ang Lord sa online platform. Na ang online, hindi lamang para ito sa mga karumaldumal na gawain, sa mga malalaswang gawain. Ang online, ginagamit ito ng Diyos sa mga naghahanap din sa Diyos. Ibig sabihin, malalaman na ang buhay mo may pagmamahal ka sa Diyos pag tiningnan mo yung Facebook mo. Ang Facebook mo, hindi puro face mo. Hindi puro mukha mo dyan nakikita. Ang Facebook mo, puro spiritual things ang nakikita dyan. Na kapag binuksan niya ng mga kadiliman, nasusunog sila sa Facebook mo. Kasi puro verses, puro cell group, puro gawain ng Panginoon. Hindi para self-centered ang iyong cell group, hindi pang self-centered. Ginagamit mo para ang mga tao mailapit mo sa Lord. Ang mga uhaw sa Diyos, nakita na ikaw ay mananampalataya. Kita niyo mga kapatid? Ang mga pinopost mo ay godly things. Because you build lives, mga kapatid. Kaya naway makita ninyo ngayon to. Pinili ka upang magtatag ng isang matibay na buhay ng kapwa mo. Kung paano ka pinatatag ng Diyos, pinatibay ka ng Panginoon, magpatibay ka rin ng buhay. That is why you disciple people, you lead people to Christ. At alam nyo mga kapatid, kapag nagawa mo ang tatlong ito, makikita mo, this is life. Ito yung masasabi mo, I was complete person. Hindi nakikita sarili mo dito kasi as a disciple, you deny yourself. Makikita nyo mga kapatid na you bear fruit. Maraming na bagong buhay. At the same time, you love God so much. Matindi ang pag-ibig mo sa Diyos na yung mga tao na malapit sa iyo, nilalapit mo rin sa Lord na mahalin ng Panginoon. Kaya ang Diyos, kapag minahal ka, babalikan mo rin ng pagmamahal sa Kanya. Paano? Hindi sa pag-awit lang. Ginagawa mo ang Kanyang mga salita. You act His word. That is why you win souls and make disciples. You lead people to Christ. Interconnected yan, number 3. Then you build lives. Maraming mga tao ngayon matitibay na, hindi na maakay ng maling katuruan. Hindi na maakay ng mga maling chismoso. Mga chismoso. Because you build lives. Hindi na na-impluensyahan. Kasi naglagay ka ng tamang pundasyon sa kanila. Kaya naway makita niyong kahalagahan ngayon mga kapatid. Make sure na you are a chosen person of God. Mahalaga na maintindihan mo bakit ka nag-i-exist sa mundong ito. Pinili ako ng Diyos para maging mabunga, maraming mga tao na ang buhay ay mailapit ko sa Lord. Pinili ako ng Diyos para mahalin ko siya. Kaya sinusunod ko ang kanyang mga salita. Lahat ng spiritual things ginagawa ko. Kasi mahal ko ang Panginoon. Mahal ko magbasa ng Bible. I love to read the Word. I love to pray. I love cell group. I love simbahay. Napalitan na yung mga pagmamahal mo na makasanibutan. Napalitan na ng pagmamahal na makalangit. I love to be with the brethren. I love to attend conferences. I love encounter. Everything. Wala na sa iyo ang pagmamahal na makamundo. At the same time, you build lives, mga kapatid. Tumibay ang buhay ng maraming tao. It's because of you. Why? Because you are chosen by God. Kaya sa ating pagtatapos, you are chosen to do what God intended for you to do. Biro mo, pinili ka para gawin ang pinapagawa ng Diyos. As someone chosen by God, remain faithful to your task, nurturing to grow until the end. So kung saan ka ngayon, manatili ka dyan. Dahil masisira at mapapahama ka kapag binangga mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Hindi ka magtatagumpay. Maging miserable buhay natin. Pinili ka ng Diyos para alagaan ang mga tao na binigay niya sa iyo. Pero kapag yan ay nabalahura mo,
Yan, mga kapatid, maranasan mo. Kahit anong gawin mo, maging miserable ang buhay natin. Kaya stay to your post. If you are a leader, make it more progressive, fruitful ang ginagawa mo sa gawain ng Panginoon. Now, I challenge ito sa ating lahat. Desire na gawin mo ang pinapagawa ng Diyos if you know to yourself na you are chosen by God. Before we close in prayer at marinig ang mensahe ng mga awitin, mga kapatid, ngayong umaga, dadako tayo sa ating banal na hapunan. Ito'y pagpalaala sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Inibig tayo ng Panginoon. At ito ay nagpapakita na lahat tayo ay dapat gawin din natin ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Sige po, ihanda ninyo ang inyong mga tinapay at ang inyong mga alak. Hawakan po natin ang ating mga tinapay. Ito ay isang pag-alaala sa atin sa ginawa ni Jesus Christ sa buhay po natin. Major to sa buhay natin, mga kapatid, ang ating communion. Isang reminder sa ating lahat, minahal ka ng Diyos. Mahalin mo rin siya. Ang isang pagmamahal na hindi lang sa bibig, kundi ginagawa ito. Ang sabi ng banal na kasulatan, noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Damhin natin ang mga awiting ito. Dadalhin sa atin ang CGS Philippines Worship Team. Indeed, Lord, we are your chosen generation. Let's worship the Lord today. Come on, church. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. We live for you. God, we live for you. We run with passion for your name. We run. Freedom, you've broken every chain. We run. All together. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you. We run. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God will live for you. Oh, you have called us out of darkness into light so glorious. God will live for you. We run with passion for your name. We run. Freedom, you've broken every chain. We run. Our God will not be moved. Our God will never be shaken.
rise up, holy nation. God will live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God will live for you. Will live for you. God will live for you. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, kabilang kami sa mga pinili mo. Kabilang kami, Panginoon, sa binukod mo upang maging mabunga ng sagana for the glory of your name. Salamat, Panginoon, dahil aming nakita na hindi lamang ikaw ang nagmahal sa amin. Pinili mo kami para mahalin ka. By obeying your word, O God. Sundin ang mga salita mo, ito ang tanda ng mga pinili. Salamat, Panginoon, dahil sa pagsagawa namin na iyong mga salita, nagpapatunay na kabilang kami sa mga pinili mo to win souls and make disciples. Salamat, O God, pinili mo kami upang patibayin ang buhay ng maraming tao. Magkaroon ng tamang pundasyon kay Kristo. I pray lahat ng mga kasama namin ngayong umaga. Lahat kami ay mga pinili mo to advance the kingdom of God. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Blessing upon blessing to all your people today. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.